Ayan. Good evening. This is Dr. Ron. Pambira. Tagal-tagal din ako, ilang araw din ako nag-live. Pambira, nakakatawa kasi every time I go to my page, sometimes may mga notification ako na nagsasabi na, alam mo, may mga hater comments dun sa mga pages ko, no? Sa mismong mga sa business page ko pa, no? They're not even coming here to Adam Hominem page para mambuisit. Talagang yung mga pro bakulam, yung mga pro ng mga doktor, ang gusto nila talaga i-push yung bakulam, saksak sa baga natin, na ayaw magpabakulam. I don't understand. Ito nga yung like ko tinatanong, how does it affect you kung ayaw ko magpabakulam? How does it affect your persona? How does it affect your body kung ayaw ko magpabakulam? Paano? At the same time, sinasabi nyo kasi kami nagpabakulam, so the thing is, nahahawakan nga kayo, di ba? Natatakot pa nga rin kayo, di ba? Natatakot nga kayo sa amin na hindi pa nabakulam. So, how does it protect you? How? How does it help you in any way? Tapos yung mga nabakulam, kala mo, prima donna na kasi may bakulam na talagang, alam mo yun, feeling nila, sila lang may karapatan pumasok sa mga mall, sila lang pwedeng pumasok sa mga public places na hindi man dapat kasi to begin with, ang taxes natin ang nagbabayad sa public facilities. Taxes natin. These people na nasa gobyerno, they work for us. They work for us, the people. We don't work for them. Nagbabayad tayo ng taxes para ma-access natin, para maging malaya tayo, para magawa natin dapat natin gawin as citizens. Pero itong nasa gobyerno, feeling nila, pwede na tanggalin yung karapatan natin na gumala at pumunta ko saan dahil lang gusto nila isaksak sa baga natin yung bakulam na yan. Laking katarantaduhan. Ang trabaho ng gobyerno is to protect the Constitution, is to protect the rights of its citizen. Hindi trabaho ng gobyerno na magbigay ng rights. Hindi yun ang trabaho ni Duterte at administrasyon niya. Hindi niya trabaho na magbawal. Ang trabaho ni Duterte, 10 ng administrasyon niya, 10 na nasa gobyerno, protektahan yung rights na meron tayo. Kung ano yung human rights na meron tayo, kailangan niya protektahan yun. Kailangan niya protektahan yung Constitution. Pero sa panahon ngayon, baliktad ang nangyayari. Baliktad. Tapos, itong mga hater na to, pupunta pa sa mga pages natin, kasi ayaw ako magpabakulam, ako yung isa sa mga kilalang ayaw magpabakulam, pupuntahan ako niyan. Babanat na mga hater comments, ano? Ako, nagagalit na. Babanat na tayo ng mga hater comments. Kesyo ang talino, kala mo kagaling. Diyos ko, nakarinig lang ng word ng ad hominem, feeling mo Latin scholars na. Kala mo kagaling na. Lalo yung mga doktor dyan, nakala mo eksperto, hindi man eksperto. Yung mga physical therapists, mga occupational therapists, yung mga kupal na nagtatrabaho sa ospital dyan, na pro-bakulam. Kasi maboto niya pa si Lenny na pro-bakulam. Na nagsasabi doon sa video niya, bisan mo. Laing katarantaduhan. Yan ako, nagko-comment na rin. Alam nyo, si Lenny sabi niya, nag-arason siya, ba't daw sinabi niya bilisan mo sa video niya? Kasi daw baka daw nakaka-traffic na sila o nakaka-traffic daw ko sila. Sino lalokoy mo, Lenny? Vice-presidente ka, sino tatagi sa'yo pa nag-motorcade ka? Kami nga regular business owner, pa nag-motorcade kami, may permit. Natural may permit ka rin. Kinuha ka ng mga tao mo. Sino lalokohin mo na sasabihin mo, kaya ako sinabing bilisan mo kasi bilisan natin kasi nakaka-traffic tayo. There's no such thing. May permit ka para gawin yun, may karapatan ka para gawin yun. Hindi ka nakaka-traffic. Sinong gagaguhin mo, Lenny Robredo? Ang bobo mo. Yung kabobohan mo, tinatransfer mo sa ibang tao. Pili mo, dahil bobo ka, lahat ng tao bobo na rin. Lang yung Lenny Robredo, nag-arason pa, nag-i-excuse pa. Alam nyo, ayan, sabi ni Dan po, si Miss Philippines brainwash. Kita mo, kaya hindi nanalo, tanga-tanga eh. Tinanong kung pabor ba siya sa COVID mandate. Hindi niya naintindihan, ang Miss Universe, hawak ni President Trump yan. Hawak yan ni Donald Trump. Galing yan kay Donald Trump. Palagi mo si Donald Trump, pabor na pabor sa bakulang mandate? Hindi. Ang bobo, hindi man lang nag-research. Kita mo, kaya hindi nanalo, hindi nga nakapasok sa top 3 eh. Buti pa yung India kahit pa paano, di ba? Maganda naman yung India, pero pareho kasi mukha nila eh. Pero ito mo yung Miss Philippines, brainwash, taga Cebu. Di ba? Ano nangyari? Pro-bakulang mandate. Ano nangyari? Nanalo ba? Nakapasok ba sa top 3? Hindi. Ang tanga kasi. Ang bobo eh. Di ba? Brainwash eh. Anyway guys, marami pa ring haters sa panahon natin ngayon, no?
yung mga business page natin, nahabol nila, pinupuntahan nila, nagko-comment sila kung ano-ano doon. Kahit di naman sila kliyente, nagko-comment sila doon. Which begs the question, bakit kailangan lang gawin yun? Bakit kailangan lang maging hater? Kasi nga, they want to stop our karapatan. They don't want us to be heard. Gusto nila, dahil bakulam sila, lahat tayo bakulam, sama-sama na. Gago ka ba? Kung gusto mo mapabakulang, gusto mo mamatay, gusto mo humina yung system mo, ikaw na lang. Huwag mo kayo damay. Huwag mo kayo damay yung mga ayaw. Yung anak ko umiiyak na. Anyway guys, this is just a paalala sa mga tao na yung sitwasyon ng buhay natin ngayon, hindi na normal. Kasi nga, yung presidente yung nakaupo dyan ngayon, ayaw na protektahan yung rights natin. Ayaw na protektahan yung rights natin as citizen. Ayaw niya na protektahan yung constitution. Ang gusto niya, protektahan yung pera niya. Ang gusto niya, protektahan yung mga droga niya. Yun ang ginagawa ng presidente ng Pilipinas. Yan ang problema pag naghalal tayo na masyadong matalino. Yan ang problema pag naghalal tayo na masyadong abugago. Kaya sa susunod, huwag na kayo mag-hire masyado ng matalino. Yung puro salita lang, puro tapang, pero walang kayang gawin. China nga, hindi kayang pabagsakin eh. Kapal ng mukha, magsalita, kala mo katapang, wala kang palang itlog yung dutiti na yan eh. Alam nyo, ayan, sabi ni Alvin, kaya pa din nanalo si Miss Philippines, pabor pala sa pabor talaga. Kung hindi nyo napanood, si Miss Philippines Universe, pabor sa bakulam, mandatory bakulam. Hindi nyo naintindihan, pag-aari ni Donald Trump ang Miss Universe. At si Donald Trump ayaw sa mandatory bakulam. Ang tanga-tanga niya, hindi man lang nag-research, basta nila sumagot, di talo, laglag, bobo. Sabi ko sa inyo, tama na. Huwag na tayong maglagay ng Miss Universe na galing sa probinsya. Maglagay tayo galing sa Metro Manila o kahit paano galing sa ibang bansa. Yung mga half. Kasi walang alam sa current events eh. Yung mga taga-probinsya, I'm sorry. Totoo naman. Kaya yung mga nasa probinsya, kulang-kulang talaga sa current events. Hindi man lang nag-research. Hindi ko alam kung sino nag-coach dyan. Ito mo, talo. Pabor sa mandatory bakulang, talo tuloy. Diba? Diyos ko po, sorry sa mga taga-probinsya, pero hindi kayo updated sa current events. Karamihan sa inyo hindi pa nakalabas ng bansa. Wala kayong alam sa current events na nangyayari sa buong mundo. Tapos, kukuha pa tayo ng Miss Universe galing sa probinsya. Tama na, sobra na. Kumuha tayo ng taga Manila, kumuha tayo ng mga half, kumuha tayo ng mga experience sa labas. Huwag na tayo kumuha ng taga probinsya ng Miss Universe. O Miss Philippines Universe. Tama na. Magaling lang yan sa Pilipinas, pag sa labas, wala na rin yan eh. Wala na rin yan. Ito mo yung mga nanalo natin. Si Pia Wurtzbach, si Catriona Gray. Mga half yun, di ba? Mga galing na ibang bansa yun, di ba? Kaya nanalo kasi may alam sa current events ng buong mundo. Kung kukuha ka ng local, taga Cebu, taga Davao, taga probinsya, sorry, hindi talaga ubra. Sabi, Doc Ro, may pabakuna din sila para sa mga bata. Kung papabakunan yung mga anak nyo, i-risk ninyo, yung mga anak ninyo, it's up to you, kayo magulang. Pero para sa akin, yung bakulan na yan, walang sense. Kasi parang mo na sinabi na, meron akong Lamborghini. Para magpapagasolina ako, pero wala akong pera. So gagawin ko, ibebenta ko yung Lamborghini ko para makabili ako ng gasolina. Ha? Ibebenta mo yung Lamborghini mo para makabili ka ng gasolina, para ipasok sa Lamborghini. Ganon din yung health eh. Kasi wala naman ako nararamdaman, pero magpapabakulam ako para hindi ako magkasakit. Pero tatamaan pa rin ako ng sakit para nabakunahan ako. Saka natatakot pa rin ako sa mga unbox. Kasi, pwede nila ako mahawahan. So, yung bakulang na pasok sa akin, pwede pa na ako mahawahan, pwede pa na ako makahawa. What's the purpose? Walang logic.